to this intro, guys. This is me, Pinay Girl, taga-balot, taga-hugas, taga-ihaw, taga-linis dito sa USA, and welcome back to my YouTube channel. This video, another day, another world. Sa video na ito, ipakita ko sa inyo ang totoong buhay ni Pinay Girl dito sa USA. Madali nga ba panoorin niyo ang video na ito, guys. Laban America! Welcome to my workplace, guys, and here I am again. So this video, nasa loob na tayo, no? Nagsimula na nga ako dito sa paglilinis ng ating grilling para makapagsimula tayo sa pag-iihaw. Ito ang aking buhay bilang isang kitchen helper dito sa USA, aside sa taga-balot, taga-hugas, taga-linis. Madaming nagtatanong na madali nga ba ang trabaho bilang isang kitchen helper or taga-hugas ka man or taga-linis dito sa USA. Ang pagiging kitchen helper ay dapat willing ka sa mga gawain. Expected mo na hindi lang isa ang trabaho mo. Dapat alam mo na all around ka. Pwede kang mag-ihaw, pwede kang maghugas, pwede kang maglinis, pwede lahat ay gagawin mo. Kagaya nga ng sinabi ko na hindi pwede dito ang maarte or mapili sa trabaho dahil hindi talaga kakayanin. Dapat bago ka mag-apply ay alam mo na kung ano ang trabaho mo para hindi ka mabigla na ganito pala sa kusina ay all around ka pala, maghiwa ka ng karne, mag-iihaw, maghuhugas or maglilinis. So, ganun po talaga dapat alamin mo. May mga time na nahihirapan din ako at parang gusto ko na talagang mag-give up sa trabaho. Pero iniisip ko lang talaga na may anak ako at may responsibility ako sa buhay. Kaya yun po talaga na nagpopursige pa rin ako at kailangan kong magtiis kung kailangan. Kung nakikita nyo na kutsilyo lang ang gamit ko sa paghihiwa ng karne, meron naman kaming machine. Kaso nga lang ay hindi ako marunong dahil hindi ko po talaga gawain ang paghiwa ay ang pag-ihiyaw, pwede po talaga. Kaso nga lang kapag wala yung kasama ko ay may sakit or absent ay wala po talaga akong choice na kundi ako ang maghiwa dahil siya po talaga ang nag-i-slice ng mga karne doon sa machine. So heto, nag-iihaw na tayo at makalanghap din tayo ng usok. Every time na papasok ako dito ay may usok talaga dahil nga tayo ang mag-iihaw. So sa gustong mag-apply bilang isang kitchen helper ay ito po talaga ang gawain. So all around ka na mag-iihaw ay kung bakante ka, pwede kang maghugas or ikaw ang tagalinis. So ganun po talaga ay kailangan mong gawin ang mga responsibility dahil binabayaran ka nila. May nagsasabi din na dapat sa bakery na lang ako at focus na lang ako sa taga-balot dahil wala pang usok, nagkaka-share ka lang at nagre-repack. Yes, totoo naman, iniisip ko din yan. Pero sa ngayon ay kailangan ko munang magtiis. Hindi pwede na ay iiwan mo na lang basta bigla ang trabaho mo dahil nga sa isang trabaho mo na meron ka. Pero darating tayo dyan. Sa ngayon, muna ay kailangan kong magtiis at kailangan kong magpatuloy sa aking trabaho. Pagkatapos ko ngang gawin ang aking trabaho bilang isang kitchen helper ay pumupunta talaga ako dito sa dishwasher area na meron naman talagang tagahugas. Ito nga yung kasama ko. Aside kay kuya na tagahugas din dito, sa umaga pala siya at ito naman yung kaibigan ko sa hapon siya. Lagi akong tumutulong sa aking mga kasama bago ako uuwi. Yung dalawa kong kasama ay umuwi na dahil ang trabaho lang talaga ay kitchen helper lang, hindi tagahugas. Ako naman ay hindi talaga ako uuwi kung hindi ako makatulong. Yan na talaga ang mindset ko. Ito sa mga nagtatanong, sasagutin ko na no kung magkano nga ba ang sweldo bilang kitchen helper dito sa Amerika. Kitchen helper dito sa Washington ay nasa $20 per hour. Kung i-convert siya sa pesos ay nasa 1,000 plus ang per hour mo, no? Depende po kasi kung saang state kayo dahil meron mga state na mababa ang kanilang wages. Pero dito sa Washington, ang alam ko ay mataas talaga sila dito.
Yun ang buong katotohanan ng per hour namin dito. Kayo na po bahala mag-calculate kung magkano ang monthly namin. Pero depende din po kasi kung full-time kayo or part-time. Paulit-ulit po kasi silang nagtatanong kung magkano nga ba ang per hour. So sabi ko nga $20 per oras. Dito binabayaran nila ang oras mo. Kung ilang oras ka, yun din ang babayad nila. Anyway guys, nasa bahay na pala tayo, no? Nakauwi na si Pinay Girl at ang sobrang haggard na talaga dahil sobrang pagod sa trabaho. Kaya tomorrow again, hindi tayo natatapos ngayon dahil papasok pa tayo bukas. Ganyan talaga ang buhay dito. Kailangan mong magtrabaho. Yun po talaga ang trabaho ko bilang kitchen helper dito sa Filipino restaurant. Lahat talaga gagawin mo, no? Parang wala na talaga akong energy magsalita sa inyo, no? Dahil nga kakagaling ko lang talaga sa trabaho. So, yung mukha ko parang matamlay. Dahil nga doon sa kitchen, napakainit din kasi mag-iihaw ka. While mag-iihaw ka, may mga customer, tapos mong mag-ihaw lahat ay gagawin mo talaga maglinis bago ka uuwi. Ang dami mong responsibility din kapag nasa restaurant ka talaga magtatrabaho. Yung ibang Pinay dito ay ayaw talaga magtrabaho sa restaurant dahil alam talaga nila na sobrang busy, no, at ang daming gawain. Pero ako ay nagtiis na lang talaga ako dahil nga ay wala akong choice sa buhay kundi magtrabaho. Nagpapasalamat talaga ako na kung ano man ang meron ako ngayon na trabaho ay pinapahalagahan ko talaga dahil ang daming nangarap na magkaroon ng trabaho, no, na makarating dito sa USA. So ako talaga ay iniisip na ako na isa na din ako sa swerte na nakarating dito na nakapagtrabaho. Kaya dati pa lang na sinasabi ko sa sarili ko na makarating man lang ako ng ibang bansa ay hindi talaga ako mamili ng trabaho. Oo, sinasabi nila na buti pa yung ibang Pinay, maganda ang buhay dito sa USA, maganda ang trabaho, o sa kanila na yon, buhay nila yon, kung ano man ang diskarte nila sa buhay ay sa kanila na yon. Ako din, ito ang diskarte ng buhay ko dito sa USA na pinapakita ko ang reality ay hindi pala madali dito ang buhay na magbuhay reyna ka lang, buhay prinsesa. So, hindi po talaga na-realize ko dito na kailangan mo talagang magsipag para maabot mo at makamit mo ang iyong pangarap, dapat mong pagtrabahuan. Sa totoo lang talaga, no, ang nararamdaman ko ay ako lang talaga ang nakaalam dahil sarili ko ito. Pero yung iba ay parang sila pa ang mas may alam sa buhay ko. Sinasabi ko lang naman ang aking karanasan bilang Pinay dito sa USA na hindi pala madali. Kung alam niyo lang ang aking nararamdaman na hindi biro na malayo sa anak, sa pamilya. So, sa tuwing lumalaban ako dito sa ibang bansa, sobrang hirap po talaga, no? Dahil ang trabaho mo ay sobrang nakakapagod. Tapos minsan na-anxiety ka, nade-depress. Pero ikaw lang mag-isa. Tapos pinapakita ko sa lahat na matapang ako at kaya kong lumaban araw-araw dito na hindi puwede na maging mahina ako dahil ang kasama mo lang ay ang iyong asawa. So, hindi puwede na magpakahina ang loob mo at kailangan malakas talaga. Sobrang emosyonal ako 'pag buhay na ang pag-usapan. Alam ko yung iba ay nagsisikap talaga sila, 'no, na kahit saang bansa man sila ay nagsusumikap sila para sa pamilya. Gano'n din ako dito na grabe ang buhay, hindi kami pumunta or nag-asawa para lang magpakabuhay rin na nandito kami sa ibang bansa dahil ang buhay ay kailangan mo pala talagang pagtrabahuan, yun po talaga ang totoong reality kapag nasa ibang bansa ka. Isa din ako na nangangarap noon na makapunta ng ibang bansa para makatulong sa pamilya. Bata pa lang ako ay grabe na yung pangarap ko dahil nakita ko talaga yung pamilya ko kung paano naghihirap. Dahil galing talaga ako sa mahirap na pamilya, nakatira lang sa probinsya, nakatira malapit sa dagat. So, yun po talaga ang buhay namin noon na sobrang hirap. Kaya kung ano man ang meron ako ngayon ay sobrang grateful po talaga ako. Kahit maraming nagsasabi na dapat hindi ganyan ang trabaho mo, dapat mapili ka. Oo, pwede naman talaga yun. Pagdating sa panahon na ibigay sa akin na bibigyan ako ng opportunity, syempre tatanggapin ko talaga. Sa ngayon ay
kung ano ang meron ako na ngayon ay sobrang happy na ako. Kaya sa mga nangarap diyan na makapunta ng ibang bansa or kahit saang bansa ay ipagpatuloy nyo lang. Alam ko na may panahon ang lahat. Alam nyo, dito sa Amerika, kahit anong trabaho ka pa diyan, kahit anong posisyon ang meron ka, ay wala po talagang diskriminasyon. Hindi sila nagsasabi na bakit ganyan ang trabaho mo. Yung mga puti ay walang pakialaman talaga. Yung kapwa Pinay talaga ang nandito ay sila pa yung magsabi sa'yo na bakit ganyan ang trabaho mo, bakit hindi ka maghanap ng ibang trabaho. So yun po, kapwa pa natin ang magsasabi, imbes na sabihan ka ng mas maganda ay yun pa ang isasabi sa'yo. Ang napansin ko dito, no, kapag baguhan ka lang, yung ibang Pinay na matagal na dito at may apam din sila ay sila pa pala yung maging kaaway mo or hindi mo makasundo. Parang hindi sila masaya, pero hindi naman lahat. Based lang sa aking na-experience talaga dito. Lalo na't may kilala ka na matagal na pala dito, ay Diyos ko, iwan ko lang, parang hindi ka papansinin or hindi ka tatanungin na nandito ka na pala, yan, kilala mo siya, pero bakit kaya ganito? Mas maganda na wala ka na lang kaibigan kaysa na meron kang kaibigan ay hindi naman totoo. Focus ka na lang sa trabaho mo, sa asawa mo na ang tunay na nagmamahal sa'yo. Salamat sa panunood at pakikinig sa kwento ni Pinay Girl bilang isang kitchen helper dito sa USA na sinishare ko ang buong katotohanan at reality ng buhay ko dito sa Amerika. So yun po talaga ang aking mga karanasan na experience bilang isang Pinay na nakatira dito sa Washington. So yun lamang ang aking masasabi sa ngayon muna. I think guys, that's all for today and this is me, Pinay Girl!